Magandang araw mga kaibigan. Ito, bagong palisiya ng new PNP chief na maraming mabibigla na pulis. Baka ang iba dyan magagalit pa eh. Medyo kakaibang palisiya ito. I think for the first time, ito yung unang PNP chief na may ganitong policy. So ano tong policy na ito na ikakabigla o ikakagalit ng maraming pulis? Ito. General Romel Francisco Marbil, pinagbawalan niya ang mga police officers on duty na maggamit ng kani-kanilang cellphone. Police officers on duty pwede lang gumamit ng cellphone kung tatawag sa kani-kanilang kapwa pulis in the performance of their duties. Kailangan yan. Kailangan kung naka-on duty sila, kailangan nakaupo, hawak ang cellphone, nanonood ng video, nanonood ng kung ano-ano sa social media, bawal. Yan ang palisiya ng new PNP chief. Ito ang kanyang statement. This is my first and last warning. No cell phone during duty. If you are caught using your cell phone, there will be no forgiveness. I am very strict on that. Napakaganda ang dating sa taong bayan. Okay? As a citizen of this country na umaasa sa serbisyo ng pulis, napakaganda ang ganitong palisiya. But ang tanong, paano yung implementation? Kasi if you are caught using your cellphone, itong PNP chief, nasa Camp Crame, paano kung ayaw implement sa baba? Yun lang ang tanong. Sample, sa municipal police station, ang municipal chief of police o yung mga sarhento doon gustong magamit ng cellphone. Kasi sila, sariling kaharian nila yung munisipyo eh. Sila lang. So, dapat itong ganitong direktiba is it will go down the line. Yung bang ang bawat isang pulis is maintindihan nila yung purpose. Kasi kung naka-duty ka nga, nagagamit ng cellphone mo na noon, hindi maganda. Anyway, to me, magandang direktiba ito, but there's a big question mark on its implementation. Okay? Ako natutuwa na may mga ganitong directive. Sana, yung sabi niya, I am very strict. Nasa leadership lang yan eh. Kung ako ang new PNP chief at ganitong direktiba ko, sampulan ko ang aking mga pulis. Hindi ko i-announce. Bigla akong magbisita sa gabi. O yung hindi naasahan, unexpected. Bigla na lang darating sa isang opisina. O magkuhan pa ako incognito, mag-civilian, salamin or tignan ko, maabutan ko yung pulis doon, gumagamit ng cellphone, naka-duty, videohan ko siya, yan. Mamaya, relieve, investigate. Yung pala, PNP chief na yung pumunta doon. Dapat ganon. Kasi kung hanggang direktiba lang at hindi sasampulan ang mga pulis, hindi lang pulis. Halos sa lahat ng opisina ng gobyerno, ganito eh. Office hours, hindi naman lahat but ito napansin ko sa mga government offices, office hours, may mga nagchichikahan, may nagse-cellphone. Kaya dapat nga maging government policy ito na habang office hours, walang gamit ng cellphone, maliban lang sa official transaction, yung talagang part of your job, may tatawagan ka sa other opisina or pwede. Kaya lang after that, trabaho na naman. So, anyway,
let's give a chance to our new PNP chief dahil maganda yung ganitong mga palisiya. Sana ma-implement ito ng maigi. Okay, yung iba pang palisiya niya, yung dating ginagawa sa pulis na nagre-resulta sa hindi masama, yung bang may quota system. Ito yung nirereklamo ni Congressman Busita sa kanyang mga investigation sa Kongreso. Quota, ano yung quota? Bawat regional office, provincial command o municipal station, may quota sila. Dapat this month may this number of drug suspect na maaresto nyo, aabutin nila yung quota. Yung makakaabot sa quota na yun yung mga nabibigyan ng award. Magiging Best Police Officer of the Year, o Best Provincial Police Office of the Year, yung nakakaabot sa kanilang quota. Ang resulta nun, dahil may quota-quota, yun na yung meron ng tanim bala, o tanim droga, tanim ebidensya, na ang nagiging biktima ang kawawang mga Pilipino na tinataniman lang para lang may accomplishment yung police office na yun kasi required sila na quota-quota system. Nirereklamo yan ni Congressman Colonel Busita, galing siya sa loob, hindi maganda, dapat tanggalin. Ito na ngayon, palisiya ng new PNP chief, si General Marbel, wala na daw yung ganon. Gone were the days yung may mga accomplishment na kasi iba-iba daw ang sitwasyon sa bawat region o bawat probinsya. So, hindi mo parehasin. So, I don't know kung paano niya i-implement ito na mawawala na yung quota system. Okay, so ano pa? Isa pang sinabi niya dito is ayaw niya na yung mag-relieve. Kasi karamihan sa mga uupong PNP chief, nako, revamp kaagad, reshuffle, balasahan. Ang sabi niya sa kanyang unang press conference is ayaw niya yung ganun. Ayaw niya yung balasahan kaagad. Ang gusto niya is, I need accountability and transparency on the part of our policemen. Okay? So, lumalabas na parang stick to the book. Rule of law ang kanya. Sabi niya, asked how he would approach the drug problem during his tenure, Marbel said, police officers must always follow the rule of law. Which is correct. So, kanina, na-vlog ko na ito, i-review ko na lang sa mga there's no need, sabi niya, for the PNP to declare war on drugs. Akala ko, tingin niya sa problema sa droga, hindi priority kasi hindi kailangan eh. Yung pala, yun lang terminology na war on drugs, parang magulo. So there's no need, sabi niya. Parte ng trabaho ng PNP na i-eradicate ang problema ng droga. Trabaho namin na alisin ang problema ng droga. Kaya bakit pa kami mag-declare na war on drugs? Trabaho namin yan. Which is correct. Noon lang kasi panahon ni PRRD, medyo na-sensationalized kasi malala na ang problema noon eh. Pag walang PRRD na nagpresidente, baka narco-state na tayo ngayon. At salamat sa Diyos at may isang Mayor Rodrigo Roa Duterte na nagmalasakit sa Pilipino at itinaya ang kanyang buhay, lahat, at nag-declare ng war on drugs at bumuti ang sitwasyon sa droga. Naminusan, nabawasan ang problema ng droga panahon ni PRRD. I don't know ngayon, nag-iba na ang approach ng administrasyong ito, naging mabait ang approach
na nagresulta na dumadami na ang kalakaran ng droga sa lahat ng panig ng bansa. So sana itong bagong PNP chief na terminology lang no war on drugs, but gagawin namin ang aming trabaho. We will eradicate the drug problem sa abot ng aming kakayan. Sana magawa nila ito para naman ng yung totoo yung motto ng police, we serve and protect. Aasahan namin ang bagong PNP chief to lead this institution na magbibigay ng kapayapaan, protection sa sambayanang Pilipino. Good luck, General Marbel.